Magandang umaga sa inyong lahat. Maaari bang tumayo ang lahat upang manang sa ating panalangin? Amen. Mayroon bang liban sa ating klase? Meron ba? Ay, wala. Mahusay. Mahusay at walang liban sa ating klase. Ngayon, bago natin simulan ang panibagong aralin sa araw na ito, nais ko lamang malaman kung meron pa kayong naaalala o natatandaan pa ba ninyo ang ating tinalakay kahapon? Sino ang nakakaalala or patungkol saan ba ang ating tinalakay kahapon? Rupert. Okay. Patungkol sa mga bayani ng mga sariling lalawigan at rehiyon. Ano pa? Patungkol ano pa? Clea. Okay, kahapon din tinalakay natin ang mga uri ng mga bayani ng mga rehiyon at lalawigan. Ngayon, may papakita akong bayani rin. Maaaring kilala niyo siya. Okay, sino nga siya? Siya si Dr. Jose Rizal. Saan niyo nakikita si Dr. Jose Rizal? Sa piso. Tama, sa piso. Si Dr. Jose Rizal. Okay, si Dr. Jose Rizal ang ating itinuturing na pambansang bayani. Mahusay at palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kahit ang simpleng larawang ito ay kilala nyo. Kilala nyo ang larawan ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, meron akong isang talata. Basahin natin sabay-sabay ha. At tunawaan din ninyo kung patungkol saan ang ating babasahin. Sapagkat mamaya may katanungan ako patungkol o may kinalaman sa ating babasahing talata. Okay, pagdagan pa natin ng page. Okay, sabay-sabay nating masahin. Ang mga bayani ng ating bansa ay nagmula sa iba't ibang lugar. Ang ilan sa kanila ay maaaring nagmula sa mga lalawigan at rehiyon natin. Iba-iba ang mga dahilan kung bakit sila naging tinatahal na bayani. Ngunit ang iisa ang kanilang naging adhi. Ito ay dahil sa pagtatanggol ng ating bansa sa ating bansa mula sa mga dayuhan. Sa ating lalawigan at rehiyon ay mayroon ding mga tao na kinilala or kilala kahit sa simpleng kabayanihan. Ginugol nila ang kanilang panahon sa paglilingkod at sa mga kabayanihan at paglilingkod sa kababayan at paglilingkod sa Diyos. Ang kanilang prinsipyo at layunin ang naging sandigan nila upang makapagsilbi sa bayan. Kadalasan bilang pagkilala at pagpupugay sa kanilang bantayog upang ang kanilang alaala ay magpatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Minsan naman ay ginugulita ang araw ng kanilang kamatayan upang sariwain at muling balikhan ang kabayanihan na kanilang nagawa. Sa mga simpleng programa ay naipapagmalaki ang mga kanilang kontribusyon sa bayan. Kabilang dito ang pag-alay ng mga bulaklak sa kanilang bantayog upang magpasalamat sa kanilang kadakilaan at pagpupulong. Ayun, naintindihan niyo ba? Naunawaan ba? Okay, meron akong katanungan na may kinalaman sa ating binasang talata. Okay, so sino ang tanyag or sino ang tanyag at kilalang tao sa inyong lugar? Sino? Si
Wenceslao Vinsons. Tama, si Wenceslao Vinsons. Sino ba? Ang mga pulis. Tama. Sino ba? Ang mga sundalo. Tama. Sino ba? Ang mga kaguruan. Tama. Husay. Sino ba? Ang ating mayor. Tama, mayor. Governor. Okay. Bakit? Okay. Pangalang tanong, bakit sila or bakit niyo sinabi na sila ay tanyag? Ano ang kanilang nagawa? Okay, para sa mga... Okay, si Ken, bakit guro? Bakit guro? Sige. Okay, sila ang nagiging dahilan upang ipaalam sa mga mag-aaral ang kasaysayan at kultura na meron tayo. Tama? Okay, tama, mahusay. Ito naman, may tuturing ba silang or ang kanilang mga ginawa ay kabayanihan? Opo? Okay, opo. Bakit? Okay. Sige na ulit. Para sa guro. Okay. Tama. Ang mga, sabi ni Ken, ang mga guro daw ang siyang nagiging daan upang ipakilala at maipaalam sa mga mag-aaral or sa mga kabataan ang mga pagsasakripisyo, katapangan, at pagpupunyaging ginawa ng ating mga bayani upang makamit natin ang kalayang ating kinakamtan hanggang sa ngayon. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Narito ang pangunang pangkat at ito ang ikalawang pangkat. Ito ay isang mini talakayan or maliit na talakayan lang. Maaari niyong pag-usapan sa inyong grupo ang mga ito. Unang pangkat, narito ang inyong katanungan at ang inyong katalakayan. Paano pinahalagahan ng mga Pilipino ang mga bayani ng ating lalawigan at rehiyon? Ulit, paano pinahalagahan ng mga Pilipino ang mga bayani sa mga lalawigan at rehiyon? Meron kayong 5 minuto para talakayin yan. Simula na. Para sa ikalawang pangkat, maglista ng mga selebrasyon o okasyon na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga bayani sa bawat lalawigan at rehiyon. Ulit ito. Para sa inyo, maglista ng mga okasyon o selebrasyon na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga bayani sa bawat rehiyon. Meron kayo 5 minuto, simulan na ito. Okay, tapos na ang 5 minuto. Simulan natin sa unang pangkat ng kanilang talakayan. Sino magtatalaki sa inyo? Okay, si Mia. Sige, Mia. Okay. Sabi ni Mia, pinahalagahan daw ng mga Pilipino ang mga bayan sa bawat lalawigan sa pamamagitan ng pagkilala sa kanila ng may respeto, pagpapakita ng paggalang sa mga bayani, at sa kanilang mga andag. Pinapakita natin ang pagpapahalaga or kahit simpleng pag-alay ng mga bulaklak kagaya ng ating binasa sa or paggunita sa kanilang kaarawan or kamatayan. Higit sa lahat, hindi natin paglimot sa kanilang kabayanihan at pagsasakripisyo. Yun ang pinaka-mahalaga. Para sa ikalawang pangkat, anong mga okasyon o selebrasyon ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga bayani? National Heroes Day. Tama. Pangalawa? National Heroes Day at Independence Day. Sa National Heroes Day, ginugunitan natin ang mga kabayanihan ng mga bayani. Sa Independence Day naman, dito kinikilala natin kung paano nakamit ng ating mga bayani
Sa pamagitan ng ating mga bayani, ang ating kalayaang tinatamasa hanggang sa ngayon. Mahusay ang naging talakayan o pagtalakay ng bawat pangkat. Bigyan ninyo ng masibagong palakpakan ang bawat isa sa inyo. May katanungan ba? O klarifikasyon? Wala na? Pakinggan? Makinig? Umupo ng mabuti? Makinig kay teacher. Ang pagpapahalaga sa mga bayani ng ating lalawigan ay isang mahalagang aspeto ng ating kultura at kasaysayan. Ang mga bayani ay nagpapakita sa atin ng pinakamagandang katangian na dapat mayroon ng bawat isa sa atin. Ito ay ang katapangan, kagitingan, at kakayahang magsakripisyo para sa ikabubuti ng ating bansa o ng ikabubuti ng lahat. Sa bawat lalawigan at rehiyon sa Pilipinas, mayroon tayong mga bayani. Nag-alay ng buhay nila o nag-alay ng kanilang mga buhay para sa kalayaan, kagalingan ng ating bansa, at ang kanilang mga kwento ay nagbigay inspirasyon at nagpalakas ng damdamin nating pagka-Pilipino. Halimbawa na lang ng ilang mga tinaguriang bayani ng lalawigan at rehiyon ay si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay ang ating pambansang bayani na ating sinabi na kanina. Bukod doon, si Dr. Jose Rizal ay tubong Calamba, Laguna. Then, ang lalawigan niya ay Calamba. Tapos, ano ang ginamit niya upang ano? Anong ginamit niya para sa paglaban sa mga praile? Ang kanyang pagsulat, ang kanyang mga nobelang El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Ngayon naman, kilala niyo rin ba itong taong ito? Wait lang. Okay. Okay, siya naman. Siya si... Sino kakilala? Sino kakilala? Mia? Greg? Rupert? Okay, Rupert. Sino siya? Si Apolinario Mabini. Tama. Si Apolinario Mabini ang dakilang paralitiko or dakilang multo. Siya ang utak ng katipunan. Siya ay nagmula rin sa Batangas. Kaya ang kanyang lalawigan ay Batangas. Sabihin, ang ating mga bayani ay may pinagmulan. Magaling sila sa mga lalawigan at rehiyon. Ngayon, kaya't ang ating pagtatalakay tungkol sa pagpapahalaga ng sa mga bayani ng ating lalawigan ay huwag sana natin makalimutan. Lalo na ang kanilang pagsasakripisyo, pagpapagal, at katapangang ipinakita upang makamit natin ang kalayaang itinatamasa natin hanggang sa ngayon. Sana'y huwag nating kalimutan at ipamana pa natin sa ating mga anak or sa susunod pang henerasyon. Ngayon, naunawaan ba ang lahat? May katanungan ba? Wala. Okay. Magkakaroon tayo ng individual na gawain. Pamilyar ba kayo sa fishbowl? Pamilyar ba kayo sa tinik? Tinik. Pamilyar ba? Pamilyar? Hindi. Pamilyar? Hindi pamilyar. Fishbone. Tinik.
Tinik ng isang, anong fish sa Tagalog? Tinik ng isang isda. Tama. Fishbone. Bang pagawin natin. Okay. Para sa individual na gawain, narito ang inyong gagawin. Nakita niyo ang isang fishbone. Ang bawat fishbone, meron kayong ilalagay na detalye or information. Para sa ulo ng isang isda, dito niyo ilalagay ang pangalan ng bayaning inyong ilalarawan. Sa itaas na bahagi ng mga tinik, dito niyo ilalagay ang mga kontribusyon, achievement, or sakripisyong kanilang ginawa. Sa ibabang bahagi naman, dito niyo ilalagay ang mga pagpapalagang inyong gagawin sa mga bayani. Dito naman sa buntot, katangian ng bayaning inyong ilalarawan. Meron kayong 5 minuto para simulan ng inyong gawain. Pa? Yes, Robert? Ano mo yung tanong? Opo, dito sa taas, ilalagay nyo ang kontribusyon ng inyong bayaning na nilalarawan. Dito katangian. Matapang, mabait, ganyan. Sige. Okay nyo ang minuto. Okay, tapos na ang 5 minuto. Ngayong araw, tinalakay natin ang tungkol sa pagpapahalaga sa mga bayani sa bawat lalawigan at rehiyon. Sa inyong palagay o sa simpleng paraan na kaya ninyong gawin, at sa palagay ninyo ang maaari ninyong ipakitang pagpapahalaga sa mga bayani ng bawat rehiyon. Sino? Greg, ano ang iyong magagawa? Okay, si Greg daw ay gagawin niyang pagpaparangal o pagrespeto sa mga bayani na meron. O pagpapakita ng respeto at paggalang. Tama. Sino pa? Leia. Okay? Okay. Tama. Okay. O, si Leia naman daw ay makikilahok sa mga aktibidad or activities na may kinalaman sa pagpapahalaga ng mga bayani. Tama. Ngayon, para higit na inyong maunawaan, magkaroon kayo ng partisipasyon or pagkilala higit sa ating mga bayani, magkakaroon tayo ng pagsulat ng isang liham. Pagsulat ng isang liham. Ang pagsulat ng liham na ito ay papamagatan nating liham sa aking bayani. Okay? Basahin natin ang panuto. Liham sa aking bayani ang title ng ating liham. Panuto? Sumulat ng liham na nagpapakita o nagpapabatid ng inyong pasasalamat at pagpapahalaga sa mga itinuturing na bayani ng ilalawigan at rehiyon. Pwede ninyong ilagay ang mga bayaning nabanggit ninyo kanina, kagaya ng guro, pulis, sundalo, mayor, ano pa, si Wenceslao Binson, sino pa? At kanina, si Dr. Jose Rizal at si Apolinario Mabini at iba pang mga bayani na inyong naiisip. Meron lang kayo 5 minuto. Okay? Para higit, lahat na ay nakapagpasa ng, lahat na ba ay tapos? Ipasa na yung mga nasulat sa unahan. Okay. Lahat na ay natapos ng inyong pagsulat ng isang liham. Ngayon, para higit kong maunawaan or higit kong malaman kung
Ilan na ba yung mga, or sino-sino na ba? Or naunawaan na ba ninyo ang ating talakayan ngayon? May mga katanungan ako. Kailangan nyo lang itaas ang inyong kamay at ang may mga masasagot ay bibigyan ng masigabong palakpakan. Okay, number 1. Tungkol saan ang ating tinalakay? Okay, kaya pagpapahalaga sa mga bayani ng lalawigan at rehiyon. Mahusay, palakpakan natin. Okay, pangala, tinuturing na pambansang bayani at tubong Calamba-Laguna. Pia. Dr. Jose Rizal. Palakpakan. Okay, pangatlo, tinuturing na dakilang paralitiko at utak ng katipunan at nagmula sa Batangas. Great. Apolinario Mapini. Yes, palakpakan. At ang panghuli, tawag sa selebrasyon na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga bayani. Sofia. National Heroes Day. Tama. Ano pa? Mia? Independence Day. Tama. Mahusay. Tunay na naunawaan ninyo. Nakakatuwa ang inyong mga naging kasalita. Ngayon, bago tayo magtapos ng ating aralin o talakayan, nais ko munang magbigay sa inyo ng isang takdang aralin. Maaari nyo isulat ang takdang aralin natin ito sa inyong kwaderno. Okay. Basahin muna natin ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay may pamagat na My Art, My Hero. Okay, panutog, gumawa ng isang sining tungkol sa isang bayani ninyong hinahangaan at nais tularan. O, kagaya ng aking sinabi sa githam, pwede nyo ilagay ang mga hero na inyong, or mga bayani na inyong sinabi kanina. Tapos na ba isulat ang takdang aralin? Okay. Magsitayo ang lahat. Magandang umaga sa inyo. Paalam!